Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 31 August 2024. Pakisabayan ako ng basa guys. Nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos. Amos chapter 8. Ang pangitain tungkol sa isang basket ng prutas. Pangitain ito guys kumbaga vision. Yung mga nakikita ba niya pero yung na to is si Propeta Amos, yun ang nakikita niya. Ang pangitain tungkol sa isang basket ng prutas, Amos chapter 8 verse 1. Ipinakita naman sa akin ng Panginoong Yahweh ang isang basket ng prutas. Verse 2, sinabi niya, Amos, ano ang nakikita mo? Isa pong basket ng prutas, sagot ko. At sinabi sa akin ni Yahweh, dumating na ang wakas ng Israel, ang pagpaparusa sa kanila, di ko na maipagpapaliban pa. Verse 3, at sa araw na iyon, malulungkot na awitin ang maririnig sa palasyo, may mga bangkay na naghahambalang sa labas, at maghahari ng katahimikan. Ang kapahamakan ng Israel. Amos chapter 8 verse 4, pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa mga nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Verse 5, ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang, hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat? Para maipagbili namin ang mga trigo, tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng madayang takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Ako naman inip na inip sa 2024. Gusto ko na year 2025 na. Okay. Amos chapter 8 verse 7. Dito muna ako sa sa Amos, ulitin ko, yung Amos chapter 8 verse 5. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pagdiriwang. Kaya nasabi ko, inip na ako sa year 2024 din. Okay. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat? Para maipagbili namin ang mga trigo, tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng madayang takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Okay, verse 6, bibilhin namin upang maging alipin ang mga mahihirap sa halagang isang pilak at ang mga nangangailangan ay sa halagang katumbas ng isang paris na sandalyas at ipagbili namin at ipagbibili namin ang ipa ng trigo. Verse 7, sumumpa si Yahweh, ang Diyos ng Israel, hindi ko na mapapatawad ang masasamang nilang gawa. Verse 8, magkakaroon ng lindol sa lupa at nananangis ang bawat isa, mayayanig ang buong bayan. Tataas, bababa ito na tulad ng ilog Nilo. Verse 9, sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Yahweh, lulubog ang araw sa katanghaliang tapat at magdidilim sa buong maghapon. Verse 10, ang iyong kapistahan ay gagawin kong araw ng kapighatian at ang masasayang awitin ninyo ay magiging panaghoy. Pipilitin ko kayong magsuot ng panluksa at mapipilitin kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na iyon ay magiging mapait hanggang sa wakas. Verse 11, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom, magugutom sila ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw sila ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Verse 12, mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Verse 13, dahil sa matinding pagkauhaw na ito, mawawala ng malay tao ang magagandang dalaga at ang malalakas na binata. Verse 14, Amos chapter 8 verse 14, ang mga sumusumpa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan sa Samaria, ang mga nagsasabing sa ngalan ng Diyos ng Dan at sa ngalan ng Diyos ng Beersheba, sila'y mabubuwal at hindi na makakabangon pa. Ayan, huwag kasing sumamba sa Diyos-Diyosan. Basahin na natin tong chapter 9 kasi bukas Obadias na siya, Okay, bilisan lang natin.
Amos chapter 9, ang mga hatol ng Panginoon. Nakita kong nakatayo Amos chapter 9 verse 1. Nakita ko nakatayo sa may altar ang Panginoon at siya nag-uutos ng ganito. Bayuhin mo ang mga haligi ng templo hanggang sa mauga ang buong pundasyon at ihampas ito sa ulo ng mga tao, aroy ko. Grabe naman. Haligi guys, ihahampas mo sa ulo ng tao. At ihampas ito sa ulo ng mga tao, ang mga nalabi ay masasawi sa digmaan, walang sinumang makakatakas, isa may walang makakaligtas. Verse 2, humukay man sila patungo sa daigdig ng mga patay, aabutan ko pa rin sila. Umakyat man sila sa langit, hihilahin ko silang pababa mula roon. Verse 3, kung magtago man sila sa bundok ng Carmel, tutugisin ko sila't huhulihin. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang dambuhala sa dagat upang sila'y lamunin. Wala bang magtatago sa ilalim ng lupa, Father God? Meron kasi nagtago ngayon dyan eh. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang dambuhala sa dagat upang sila'y lamunin. Verse 4. Opinion ko lang yun na. Kasi di ba ngayon dyan sa Davao is sa ilalim ng lupa nagtatago yung yung sinasabi ba sa balita ba? Pastor Kibuloy, sumuko ka na. Okay, ulitin ko yung verse 3. Kung magtago man sila sa bundok ng Carmel, tutugisin ko sila at huhulihin. Magtago man sila sa kalaliman ng dagat, uutusan ko ang dambuhala sa dagat upang sila'y lamunin. Verse 4. Kung bihagin man sila ng kanilang kaaway, iuutos kong sila'y patayin sa pamamagitan ng tabak, ipinasya ko ng puksain sila at hindi tulungan. Verse 5. Si Yahweh ang makapangyarihang Panginoon, siya na humipo sa lupa at iyon ay natutunaw at ang lahat ng naroon ay nagdadalamhati. Dahil dito ay ang buong lupain ay tumataas gaya ng ilog Nilo at bumababa gaya ng ilog sa Ehipto. Kagabi guys, may napanood tayo mga nag-iiyakan na sila. Nawa, sumuko na nga doon si Kibuloy. Hindi pa natin sure kung sumuko na kasi nga nakita natin may nag-iiyakan na eh. Okay, verse 6. Siya na gumagawa ng mga silid doon sa kalangitan at naglalagay ng pundasyon nito sa ibabaw ng lupa. Inipon niya ang tubig sa dagat at ibinubuhos iyon sa lupa. Yahweh ang kanyang pangalan. Verse 7, sinasabi ni Yahweh, para sa akin kayong mga taga-Israel ay kapantay lang ng mga taga-Ethiopia. Hinango ko ang Israel mula sa Ehipto, iniahon ko ang mga Pilisteo sa Kaftor, at ang mga taga-Syria mula sa Kir. Verse 8, ako ang Panginoong Yahweh na nagmamasid sa makasalanang kaharian ng Israel, lilipulin ko sila sa balat ng lupa, ngunit di ko lubusang pupuksain ang lahi ni Jacob. Verse 9, iuutos kong ligligin ang bayan ng Israel kasama ang lahat ng bansa tulad ng pag-alog sa salaan. Ngunit walang butil na babagsak sa lupa. Verse 10. Ang mga makasalanan sa aking bayan ay masasawi sa digmaan, lahat ng nagsasabing hindi ipahihintulot ng Diyos na tayo mapahamak. Manunumbalik ang Israel. Verse 11. Ito lang talaga ang ayaw ko eh. Biro mo, paparusahan mo, tapos ibabalik mo rin naman sa Kaya nga parang lang siya, nagpapagod lang ba? Pagka wag mo nang parusahan. Kung mo rin lang, kung ibabalik mo, kung bagdang huli is ibabalik mo lang rin sila sa maayos na kalagayan. Kung baga sa bakit mo pa sila pahihirapan, di ba? Manunumbalik ang Israel. Amos chapter 9 verse 11. Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David, o diba? Sa araw na iyon, ibabangon kong muli ang nawasak na kaharian ni David at aayusin kong muli ang mga nasirang dako. Ibabalik ang mga guho, itatayo kong muli iyon kagaya noong una. Diba sinira na ng digmaan, tapos parang sayang yung perang ginastos sa mga gusali na yan.
itatayo din palang muli. Pero mo sisirain sa gera, tapos itatayo din. Para ka lang nag-aksaya ng pera talaga. Ay, nako. Ibabalik ang mangguhoy, tatayo kong muli iyon, kagaya nung una. Nawa, Father God, wala nang gira-gira. Nawa matiwasay na payapan ang buong daigdig. Okay, Amos chapter 9 verse 12. Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at ang lahat ng bansang dati aking pag-aari, sabi ni Yahweh, na siyang gagawa ng mga bagay na ito. O diba dyan nag-uumpisa yung giyera sa mga pagkakamkam ng mga lupain. Dapat yung boundary, wag nyo nang sakupin, wag nyo nang angkinin yung hindi inyo. Pero sabi niya, lupa nila, dati nilang pag-ari. Ay, nako. Okay, verse 12. Sa gayon ay sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at ang lahat ng bansay dati aking pag-ari, sabi ni Yahweh, na siyang gagawa ng mga bagay na ito. Verse 13, sinabi rin ni Yahweh, darating ang panahon, mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at maghahasik ng mga binhi ng ubas ang magsasaka habang gumagawa pa ng alak ang mag-aalak. Dadaloy sa mga bundok ang bagong alak at masaganang aagos sa mga burol. Verse 14, ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan, tatamnan nilang muli ang mga ubasan at sila iinom ng alak, magtatanim silang muli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Amos chapter 9 verse 15, ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita. O ayan guys, ibinalik na ang Israel. So hindi na sila maaalis pang muli roon. So ibig sabihin yung mga nandyan, yan na yun. Huwag nyo nang angkinin ang Israel at yan na yung inano ni Father God. Okay, verse 15. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Yung Amos chapter 9 verse 15 guys. Yan na yung huling verse ng Amos. Ibabalik ko ang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maalis pang muli roon. Si Yahweh na inyong Diyos ang nagsasalita. So bukas guys, Obadias na tayo. Basahin ko nga yung panimula nito para may hint na tayo na kung ano tungkol saan siya. Ito ang pinakamaikling aklat ng lumang tipan na nasulat sa di matiyak na panahon matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 BC. Ikiginagagalak ito ng Edom na matagal ng kaaway ng Juda at sa timog silangan. Bukod dito, nagnakaw ang mga taga-Edom sa lungsod at tumulong sa mga mananakop. Ipinahayag ni Obadias na paparusahan at matatalo ang Edom kasama ang lahat ng bansang kaaway ng Israel. So yun na yun. Bukas na yan guys. Bye everyone. God bless.